linggo po sa ating lahat. Lahat po ng excited, pwede ko po bang anyayahan na tayo pong lahat ay tumayo? And as we rise, can we give the Lord a mighty clap offering that is due to the King of Kings and to the Lord of Lords. Yung mas malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We welcome you, Lord. Welcome po sa Christ in you. We are a church that envisions Christ in every heart. Nais po nating makitang naghahari ang ating Panginoong Yesus sa puso ng bawat isa po sa atin. Mula po dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Samahan niyo po magbuklat ng inyong mga Biblia sa Aklat po ng Awit, Kabanata 46. Mga Awit, Kabanata 46. Tayo po ay magbabasa sa umpisang talata hanggang sa ikapitong talata. Mailang talata lamang po ang ating babasahin, kaya marapat po na sabay-sabay po natin itong basahin ng may kapangyarihan at ng may conviction. Let us open our Bibles in the book of Psalm, chapter 46. We'll be reading from verse 1 to verse 7. Akin pong babasahin sa wikang Tagalog. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig, magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din sa bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Last verse po. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. As we close our eyes and as we bow our heads, thank you, Jesus. Psalm chapter 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Ang Panginoon ay nakahanda na sumaklolo sa bawat isa na nangangailangan ng kanyang tulong. As we raise our hands unto the Lord as an act of our surrender, is there any trouble that we face? Meron po ba tayong pinagdadaanan na kailangan natin ng pagsaklolo ng ating Panginoon? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, huwag kang matakot, sapagkat narito ang Diyos at kasama natin siya. Jesus, as we welcome you today, Lord, fill us, Father, with your Spirit, that our hearts, Lord, will be ready to encounter you. Lord, you said in your word that you are our strength and our refuge, a very present help in trouble. And we claim your word, O God, sa bawat isa po sa aking mga kapatid na nangangailangan ng inyong pong pagsaklolo. Hindi po maiksi ang inyong kamay, Panginoon, upang sila ay abutin. At sa umagang ito, ang aming deklarasyon ay aming makakamtan ang pagsaklolo at ang pagtugon ng aming Panginoon. Sapagkat kilala ka po namin. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Sa oras ng aming mga pagsubok, Panginoon, nariyan ka upang kami po ay tugunan at tulungan. Panginoon, ngayong umagang ito, nakahanda po ang bawat isa po sa amin na kumatagpo po sa inyo. Kami po ay sabik na maranasan ang inyong pong banal na presensya. Kaya bubuksan po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso nang sa aming pagsamba, Panginoon, kayo po ay madakila, kayo po ay maparangalan. Salamat, Panginoon, sa inyong pong banal na Espiritu na malaya po na gumagalaw sa
Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Jesus sa atin. Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga, church. Mayroon ko bang tanungin sa inyo kung sino po naging si Jesus ngayong taon, ngayong pong patapos ng 2024, who has Jesus been in your lives? Well, marami po ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Amen. Pero sa araw na ito, sa oras na ito, as we praise, as we give our worship, let us recognize that Jesus right now is the King of Kings and the Lord of Lords of our lives. Amen. Can we give the Lord a mighty hand of praise? Hallelujah, Jesus! Maghari ka!
at kailan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tuloy nga, O God, wala kang katulad. Walang may hahambing sa'yo, Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon, tinatanghal ka po namin, O Diyos, sa lugar na ito. Tinatanghal ka po namin na ikaw ang hari ng mga hari. At ikaw ang Diyos ng aming buhay. Wala nang hihigit sa'yo. Walang makakakumpara sa'yo. Sa lahat ng iyong ginawa, kami magpapasalamat. At kami magsasamba, O Diyos. Dahil kung sino ka sa aming buhay. Hallelujah. Sige, patuloy lang po. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba. Hallelujah. Come on, let's adore Jesus this morning. Oh, creation worships you, O Father. Hallelujah. We crown you King over our lives, over circumstances, O God. May you be glorified today. In Jesus' name. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you always. God be praised, and we sing. The Lord is on high. The Lord is on high. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I and I stand in wonder of your love. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore you. And I stand in wonder of your crown you King. So the creation adore the Creator. Worship crown him with many crowns, the Lamb upon his throne.
Sige po yung mas malakas na palakpak sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Receive our praise, Lord. You're worthy, O God. Worthy, worthy, worthy of our praises. Worthy of our praises, Father. Thank you, Jesus. Lahat po ng napagpala sa ating pagsamba sa ating Panginoong Jesus, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Sige po, pakitignan iyong katabi, pakitapi, at pakibless po siya, pakisabi, you are blessed. Ayan. As we roam around this morning, ayan, sige po, tayo po ay umikot at tayo po ay magbatian sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sige po, let's roam around. And we will Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Just see what you say. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. Trust in what you say. Today is the day. napakaganda ng worship. Thank you po. Worship team, tayo po ay makakaupo na. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ayan, as we settle down, ihanda po natin ang ating mga kaloob at ang ating mga ikapu. Tayo po ay darako sa ating pong paghandog sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Thank you, Jesus. Once again, as we close our eyes and bow our heads, let us just first thank the Lord sa Kanya pong katapatan at kabutihan sa ating pong mga buhay, sa mga pagpapala na Kanya pong iginawad sa bawat isa po sa atin, sa lakas na Kanyang ibinigay para tayo ay makapagtrabaho. At sa umagang ito, may galak ang ating mga puso na magkaloob sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Father God, this morning, Lord, our hearts are full of gratitude of your faithfulness, O Lord, in our lives. We thank you, Father, for all the blessings, Lord, that you have given us. And Lord, today, as we give them back to you, Lord, our hearts, Lord God, are cheerful, are grateful, Lord God, and are thankful, Lord, for all the blessings that you have endowed to all of us. And Lord, ngayong umagang ito, sa aming pagkakaloob, ang aming dalangin, lahat po ng mga ito ay magagamit upang mailawig, Panginoon, maisulong ang inyong pong kaharian dito sa lupa. Muli, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng puri para kalagpagsama sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. God bless you, church. Ang Panginoon po ang magbalik at hanapanan sa Kanya. Ngayong umagang ito, tayo po ay darako sa ating mga announcement. Ayan, as we prepare po sa ating pong mga announcement, meron pong inihandang video ang ating pong Young Adults Fellowship. Ating pong panoorin. The year 2024 is about to end. As the year is about to close, we reflect on the journey that helped us become stronger, wiser, and unshakable. Hey, you in the corner shaking those boots. You, whoa, you got feel what we do. We always say that unspeakable joy. So let our feet do
This holiday season, in celebration of our 11th anniversary, Young Adults Fellowship invites you to experience the comfort of Christmas. Wrapped in the warmth of togetherness, let us cherish the sweet little moments of our shared life stories and reminisce about God's faithfulness throughout the year. Yeah, you in the back of the room with those concrete shoes. It's okay to cut loose. It ain't about how you move, but what moves you. Happy days. Come home to comfort and joy. Get cozy in a night full of laughter, love, peace, and thanksgiving. Happy days. Join us on November 23, 2024 at Han House Private Villa, 6 p.m. Let's relax and enjoy this season together. Wear your coziest pajamas and bring a friend. See you on November 23. Register now! Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa pinagkatapatan for those 11 years na atin pong isa-celebrate this coming 23rd of November. Iniimbitahan po ang lahat ng mga young adults this coming November 23, that is next week na po, no? 6 in the evening. Nasa baba po yung ating details in the Han House Private Villa. Sa likod po ng SM Telabastagan, ang ating pong transportation ay po-provide ng church. So we are encouraging all young adults to wear their comfiest pajama. Meron lang pong konting registration, maliit lamang po, no, 350 pesos. For more details, puntahan na lamang po yung ating pong YAF officers. Para po sa ating pong next announcement, ayan, iniimbitahan po, minsan pa, ang lahat ng mga nakapag-register this coming 29th of November, that is Friday at 6 in the evening, para po sa ating celebration ng Ohana, a CIY Couples Fellowship Christmas in November. Ohana in the Hawaiian word means family. Yung pong family means no one gets left behind or forgotten. Again, lahat po ng mga nakapag-register na, iniimbitahan po ang lahat this coming November 29, that is Friday at 6 in the evening. Para po sa ating next announcement, ang ating pong Sunday Worship Celebration ay available na sa inyo pong YouTube app. Every Monday, ito po ay pinapublish at 7 in the morning Philippine time. Sa lahat po ng ating mga kamag-anak na nasa abroad, pwede po natin silang i-update na yung pong ating Sunday service ay available na po sa YouTube every Monday at 7 in the morning. And for our next announcement, sa lahat po ng mga narito, meron po tayong bagong daan. Di po tayo makakalabas dito sa May Coco dahil ginagawa po ang daan. Nakabukas po yung Nissan Pampanga dito po sa likod at sa bandang baba naman po yung Savers Mall. So meron po tayong alternate route na pwede pong daanan sa ating pong paglabas mamaya. Ayan, lahat po ng ating announcement ay nasabi na. Ngayon po ay ihanda natin ang ating mga puso at ang ating isipan. Brothers and sisters, it is a great honor to welcome you and give you the man of God, Bishop Alvin Lapis. Thank you, Paul. Thank you, Doc. Sige po, palakpak para kay Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's a wonderful day. Amen. Kahit may bagyo, malakas yung hangin. Naalala ko po, 2019, tumakas po kami. Nagpunta ng Tagaytay. May bagyo pala. Ang lakas ng hangin, pero nakaka-enjoy my experience. Although nakakatakot, di ba, sa tabing dagat. Sabi ng ating binasa kanina, ang Diyos ang ating kanlungan. Amen. Mundo man ay gumuho, bundok man ay mawala. Hindi tayo matatakot sapagat ang Diyos ang ating kaagapay. God is too wise to be mistaken. Part siya ng ecology. Part siya na mabalansa ang lahat ng bagay para luminis ang ating climate, ang ating environment. Kaya lang yung basura tinapon, bumabalik kung minsan. Excited ba kayo sa araw na ito? Are you ready to receive the Word of God? Atin titignan ng isang kwento sa Bible, nagkasakit siya. Nakakatakot magkasakit, di ba? Yung wala kang sakit ay
blessing na yon. At sa kanyang pagkakasakit, nawalay siya sa pamilya. Nawala ng pag-asa, nawala lahat. But he heard about Jesus. He heard about Jesus. Mga kapatid, there is always hope in Jesus. Kamakailan, nagkasakit din po ako. Talagang gustong-gusto ko mag-preach. Kaya lang, inuubo ako, no? At nahihiya ako yung umubo sa mga tao, kaya iniiwasan ko muna, no? So, mag-hit 1 month. Kuminsan, nagigising ako, at ang sakit ng ubo ko. Sabi ko, first time kong makaranas na ganitong kasakit na ubo. Yung dumatagos dito, oh. Sabi ko, ang Carmelo, tatagos hanggang, tumatagos, sabi ko, hanggang sa aking bayiki. Tama ba yung Tagalog? Bayiki. At ikaw rin bayiki, yan ala. Pero di ba yung bayiki dito, sabi ko, pag dito, sabi ko, sakit, sabi ko. So, umiinom po ako ng juice, ano, yung luya, ginagawa akong candy. Nakukuha naman, no? Pero tumatagal. So, napilitan pong magpa-check up kasi tanong sa akin ni Carmela, wala bang dugo ang iyong plema? Excuse mo, no excuse, no? Wala, sabi ko. Siguro nagpa-check up po ako at sabi ng doktor, pa-x-ray ka. No? Siyempre, iba pa rin yung safe. So, nagpa-check up po, nagpa-x-ray ako, and then dinala ko yung x-ray ko. Nung after ko mag-x-ray, kasi nagbi-meeting kami noon, saan ba tayo nagbi-meeting noon? Sa kina Kuya Edwin, sa Belles, sa ba yun, no? Belesa. Sa may Maliwalo. Pag napunta kayo ng Maliwalo, tama po yun, hindi siya mali. Okay, Maliwalo. So sabi ko, hanggang Friday ka na lang, sabi ko sa aking ubo. After that, tumigil nga. Sabado, hindi na. Pero napagod na naman ako bulbalik. So, napilitan ako magpa-x-ray. So, nagpa-x-ray po ako at dinala ko sa doktor. Sabi ni Doc Mike, Bishop, sabi niya, wala ka ng baga. Ay, hindi. Sabi niya, Bishop, sabi niya, okay naman po yung likod niyo, walang problema. Yung ubo niyo, kailangan hindi nakakaawa, sabi niya. Natuwa po ako. Kaya lang, sabi niya, yung mga buto mo sa likod, yung spine mo, sabi niya, mahina na. Tumatanda ka na, sabi niya. Bakit ba? Anong problema, Doc? Sabi ko, aging, sabi niya. Yung isang masakit na salita ng ayaw ko marinig, matanda ka na. Ganun, parang matanda ka na, tumatanda ka na. Aging, sabi ko sa kanya. Yes, sabi niya, bawal na po sa inyo ang magbuhat ng mabigat. Parang hindi ko ma-reconcile sa utak ko sapagkat malakas naman ang pakiramdam ko na kapag bubuhat ng mabigat. Kaya lang, hindi pala ko malakas ang pakiramdam mo, yung kapasidad ng iyong mga buto, hindi na akma. No? So, pinag-ingat niya ako, bakit po anong nangyari? Kulang na po kayo ng calcium. Sabi ko. So, kailangan ko mag-calcium, uminom ng gatas. No? And then, bakit ubo ko ang tagal? Doc, sabi ko, allergy po, sabi niya. Saka over-fatigue. Kala ko hindi ko pagod kasi normal lang sabi ng mapagod, di ba? Yung magpuyat, di ba, Pastor Phil? Yung tulog na kayo, gising pa po kami. Lalo na pag nagdadrive ka, pagod din pala yung inaantok ka na, no? Nagdadrive ka. Gusto mo matulog. Kaya natutulog po ako. Pag inaantok po ako, umiidlip ako. Yan. Kaya pag minsan nagdadrive po ako, nakakatulog ako, nakaidlip. Yung mga kasama ko, kinakabahan. So, yung anak ko, nag-alala, yung bunso. Nag-worry yung bunso ko. Minsan nagkakape ako, wag ka lang magkape, sabi niya. Hindi naman yung kape. Ang problema sa calcium, sabi ko sa kanya. Yung bunso, ano. And then, pagka-Monday, nagturo ko, Nag-Monday, nagturo ako dito sa ating Bible School. And then, ibang pakiramdam ko, parang nangangapal ang ulo ko, no? And then, may nakapansin sa akin, si Pastor Ace. Sabi niya, Bishop, sabi niya, kanina po namumula kayo. Ganun ba? Sabi ko, bakit naman ako mamumula? Sabi ko sa isip ko, baka itong nararamdaman ko. So, tinanong ko yung isang sister, kumusta ang itsura ko? Ano ba, namumula po ako? Hindi po, Bishop, sabi niya, pogi po kayo. God bless you, sabi ko. Pero pag uwi ko, Pastor Phil, ng gabi yun, tanda ko yung pagod sa katawan, iniisip ko, kasi ni-research ko rin yung problema ko dito.
huwag pala kayong masyadong magre-research. Huwag kayong pupunta palagi sa Google University. Sapagat ng research ko yung naramdaman ko rito, iba yung meaning niya. Pwede daw akong mag-palpitate, ma-stroke ako. Ano sinasabi doon sa na-research ko? Na kailangan kong immediately, dapat pa-confine na ako, gano'n. No? Pero nang interpret naman ng doktor, pumaya pa ako, sabi niya, hindi, walang problema yan. Bishop lang yan, sabi niya. Kailangan mo lang ng calcium. At magpahinga at huwag magbuhat ng mabigat. So, kami po mga pastor, ang problema namin. Matagal na akong pinagpapahinga ng mga pastor. Bishop, sabbatical din muna kayo. Hindi ko magawa. No? Kaya yung pahinga ko, pahinga pa ganun-ganun. Papalitan ako mag-preach si Pastor Phil ng mga pastor. And then, preach ulit ako. Ano? And then, nung gabi yon, nakatulog ako. Masarap na ang tulog ko. Biglang-bigla, bandang mga alauna, nagising ako, ibang naramdaman ko, parang yung mga paa ko, hindi naman parang may umaakyat na napapat, na mamanhid. Sabi ko, ano ito? Sabi ko, hindi naman ako takot. Sabi ko, wala naman akong nervyos. And then bigla ko naalala, several years ago, nangyari na sa akin yun. We got fire noon, and then, meron kasamang pastor, kumain kami, pinakain niya ako sa Italianis, sobrang sarap. So, pero nung ako'y matulog na, kinabukasan, hindi ako makatayo. Hindi ko makagalaw ang paa ko. Nang imulat ko yung mata ko, umiikot ang kisame. Hindi ko makagalaw. So, ano ito? Sabi ko, first time kong ma-experience yun. Masakit ang pakiramdam ko, yung ulo ko, at nang Pinito Santo mo, hindi ko maangat ang katawan ko. And then, dumating yung kapatid ko, bubuhatin daw niya ako, si Andy. Halika, pastor, sabi niya, buhatin kita, dalhin kita sa emergency. Wag, sabi ko, hindi ko ma-imagine yung sarili kong bubuhatin ako mula sa bahay, di ba? Sasakay sa sasakyan, parang nakamilyara ka na ako. Wag, sabi ko, dito lang ako, pahinga lang. Then, nagpe-pray, nag-speak in tongues, pray. Then, dumating yung kapatid ko. Yung babae at Selena, pero isang dalang sa presyon, ang bababa. Lagay mo sa ilalim ng dila mo, sabi niya. Tumaas ang presyon mo, sabi niya. Pinilisyon nga ako, mataas. Sa amin po bang kakapatid, ako lang ata ang di tumataas ng presyon. Ewan ko ba, bakit tumaas ang presyon ko? Naisip ko baka yung nakain ko, mabetsin o yung steak, ganyan. Minsan, di ba, kung ano na naisip natin. And then, sabi niya sa akin, pag medyo kaya mo nang idilat ang mata mo, idilat mo. So, dinilat ko yung mata kong gano'n, umiikot pa rin, sabi ko. Matagal yun. Ang naisip ko, mamayang gabi, sabi ko, magpipreach ako. Paano ko magpipreach? Sabi ni Carmela, wag mo nang isipin yun. Kasi sabi ko, fire. Ang iniisip ko, yung magpipreach, Lord, di pwede ito. Kailangan umayos ako. Sa iniisip ko, ayaw ko ito kasi yung wala kang lang sakit blessing sa pamilya yon, yung wala kang sakit. Hindi kayo naiintindi, inaalala. Di ba, malaking bagay na yun. Pero ayaw man natin, dumarating yun. Dumarating yung sakit, dumating sa akin. So, nang medyo randam ko, parang lumalakas ako, tinry kong umupo. Wow, thank you Lord, sabi ko. Hindi na umiikot. Kasi dati para akong matrix. And then, pag kaya mong tumayo, sabi niya, tayo ka. And then, lakad kang dahan-dahan. And then, sabi niya, lundag-lundag ka. Ginawa ko yun. Praise God, hallelujah! Kinagabihan, nag-praise po ako. Yun po, hindi ko makakalimutan. Amen. Pero, 2 Mondays ago, natakot ako, para atang dito. Gusto ko sana gising-gising si Pastor Carmela. At parang nauubo ako, sabi ko. Hindi ko sa ginising. Ang ginawa ko, tumayo ako ng dahan-dahan. Siyempre, dahan-dahan. Tumayo. And then ako'y lumuhod, nag-pray. Lord, di pwede ito, Lord. Pinagaling mo na ako in Jesus' name. Di pwede ito. Then naupo po ulit doon sa aking sopa. Nag-relax. Gusto ko matulog, di ako makatulog. Parang ayaw ko mahiga. Na pag ako humiga, muling babalik yung nararamdaman ko. So hindi ako nahiga. Ginawa ko, bumaba ako sa bahay. And then nais ko manood ng nakakatawa kasi naalala ko yung sabi ng Bible sa Proverbs 17:22. A cheerful heart doeth good like medicine. No? Sayang wala pa noon yung hello,
hello, I love you, goodbye ba yun? Hindi naman ako natawa, umiyak ako. Sinurpress pa naman ako ng isang Wednesday, saan tayo pupunta? Punta tayo dito, sabi. Anong gagawin niya dyan? Manood tayo sine. Manood tayo sine? Sabi ko, sa car na lang ako. Kuya, magbahon ako ng jacket, matutulog ako sa habang nanonood kayo. Ako may tuntun. Ikuha na yung puso kong Alden. Yun, tumatawa, patago akong umiiyak. Pumapalakpak mga kasama ko, papalakpak sana ako, hindi sila pumapalakpak, hindi na pumalakpak. So, nakakatulong din po yun, ano? So, nang nasa baba na ako, to continue my story, dapat may gawin ako, sabi ko. Naalala ko yung Proverbs 17:22, ang pagiging masayahin ay mabuti sa katawan. Subalit yung pagiging malungkutin, ang taong malungkutin ay unti-unting namamatay. So, baka pala magsaya ako, sabi ko. Ang nais ko po, manood ako ng Just for Laugh. So, binuksan ko yung TV, para manood Just for Laugh. Ang problema sa akin, hindi na ako natatawa sa joke nila. Sabi ko, hindi na natatawa. Sabi ko, ang ginawa ko, pinilit ko lang tumawa. Sabi ko. So, kahit hindi nakakatawa, tumatawa po ako. No? Buti, walang nakakakita ko lang. So, ang nangyari ito, nakatulog na ako. Kinabagasan, kinimento ko kay Pastor Carmela, bakit hindi mo ako ginising? Sabi niya, ayaw kitang maistorbo. May mga panahon, you need to face your battle alone. Yes, mahal ka ng asawa mo. Mahal ka ng mga anak natin. Mahal ka ng church. Pero may mga panahon parang nag-iisa ka. That you don't need to rely on others. You need to battle. You need to face your battle alone. Lumuhod, nag-pray, gawin ang dapat gawin. And thank God, hallelujah. Ngayon po, nakapag-preach na ako. Amen. Tapos na ang bakasyon ko. Glory to Jesus, hallelujah. Saka nahihiya po kung uubo-ubo ko, maharap sa inyo. At salamat kay Lord at walang problema ang ating baga. Ang kailangan lang ay dapat daw palagi yung nakaganyan. Hindi ako sanay na, dapat pala. Kaya pagpasya po yung pagkahoy nakaganyan, hindi po ako nagmamayabang, okay? So, kailangan pala, ganyan daw ako palagi. Kaya binili ako ni Pastor Carmela ng support. Susuot ko sana, kaya lang, baka hindi magandang tingnan dahil Sunday naman ngayon. Buksan natin ating mga Bible. Ito yung kwento ng taong ito na nawala lahat sapagkat ang kanyang sakit ay nakapandidiri. Hindi siya ordinary sakit. At ang tanging pag-asa niya, Diyos. Sapagkat walang gamot sa kanyang karamdaman. May mga sitwasyon tayo sa buhay natin kung minsan hindi kaya ng ating asawa, ng ating mahal sa buhay. O kung minsan kahit pa yung magagaling na doktor. But only God can help us. Amen? Only Jesus Christ is our hope. Kaya ang isang taong ito, sabi yan, ang isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at magkaawa. Lumuhod in public. Hindi niya inisip ang sasabihin ng iba. Nilulukang pride. Ang mahalaga sa kanya ay gumaling. Nagmakaawa. Walang masamang magmakaawa sa Diyos. Amen? Ito ang tanong niya, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Exclamation. In other words, excited si Jesus na iparanas sa kanyang kapangyarihan ang kanyang milagro. Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Ang sabi sa NLT, sa English Bible, a man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. Ang sabi niya, if you are willing. Yung word na yun, if you are willing, dalawang kahulugan de. Una, it speaks about the sovereignty of Jesus. If Jesus is willing, gaano man ka-imposible ang kanyang karamdaman, ang kanyang sitwasyon, kaya gawin ni Jesus. Basta gusto ni God, walang mahirap. If you are willing, sabi niya. But it also suggests,
sinasuggest ng word na yun na sinabi niya na parang si Jesus hindi willing. Parang si Jesus hindi siya bibigyan ng ganung pansin, halaga. Maaring sino ba siya para bigyan ng halaga ni Jesus? Kaya sabi niya, if you are willing, maybe you do miracle to someone else, but to me maybe, I don't know. Ay sabi niya, if you're willing, you can heal me and make me clean. At ito yung maganda, he said, move with compassion. Jesus reached out and touched him. I am willing, he said, be healed. Alam mo, tinignan ko sa Greek yung word na touch. Yung word na touch sa Greek ay hapto. At ang pinaka-root word noon, literally touch. Pero yung pinaka-root meaning nito is to cling, to fasten. Alam mo itong leprosy na ito, he was deprived of touch. Nakakahawa eh. Pag ito ay naglalakad, sumisigaw ng unclean, unclean. And they are not worthy to come near to Jesus. Kaya naalala niyo yung 10 leper, hindi makalapit kay Jesus, nagmamakawa, Jesus, Son of David, have mercy on us. Okay, sabi niya, punta kayo sa pare. Pa-check niyo yung mga sarili. And then may isa nakita, gumagaling na, nagbalik. Kasi hindi sila pwede lumapit. But this person, he dared not come close to Jesus. But Jesus touched him. Kasi alam ni Jesus ang dinadaan ng lungkot ng tao ito. Siguro pag may birthday sa pamilya, gustong pumunta, hindi pwede. Nakikita yung mga anak nasa malayo, di malapitan. But this time, nang yakapin siya ni Jesus, nang hawakan siya ni Jesus. No? Pinaparandam ni Jesus. Naramdam niya siya. Naramdam siya ng ating Panginoon Jesus. Kaya ito yung ating pag-uusapan. Kukunin natin sa kanya sinabi, Lord, if you're willing, if you are willing, and maybe some of you here, may meron ka ng matagal na dinadaanan, Lord, will ka ba na gumaling ako? Marami kasi kumisa sa atin, iniisip mo, siguro hindi will ni God na ako'y gumaling. Now, kung yan ang ating paniwala, huwag kang magpagamot. Huwag kang uminom ng vitamin. Kasi hindi pala will ni God na ikaw ay maging malusog at gumaling. I want to tell you this, my brother, my sister, will ni God na ikaw ay gumaling. Amen? Kung gusto mo, sabi niya, kung gusto mo. Now, ito pong karamdamang ketong ay isang malala at nakakatakot na sakit. Actually, mas malala pa ito sa COVID eh. Alam natin, I know we can relate, di ba? Naalala ko nung during COVID time, nilagnat ako ng 11 days. Hindi ko alam kung COVID yun. At sa awa ng Panginoon, nung nalampasan natin. Pero di ba, sabi ng mga kapatid ko, na-COVID ata kayo. Di, sama-sama kami buong pamilya, siyempre, di ba? Kami lang dalawang magkasawa ang nilagnat, no? Ng matagal. Si Pastora Carmela, parang nauubos ang kanyang oxygen. Ay, talagang kung ano matatakot kayo. Alam mo, ang nakakamatay sa karamdamang COVID, hindi naman talaga yung COVID, yung nag-iisa ka. Walang umaalalay sa yung loneliness and fear, yung pwedeng maglaro sa isip mo. Kaya marami namatay na malungkot during that COVID days. Ang iba, sabi ng suggestion ng ibang mga doktor, huwag ka na po sa ospital. Diyan lang kayo sa bahay. Iba pa rin may mag-aalaga sa'yo. Naalala nyo yung COVID time, pag dadalaw ka, di ba? Sa pinto lang, sa gate lang. Parang may ketong din tayo. Ano? Parang ganun yung ketong. Now, ganun po. Kaya nga po, to be a leper is to live a life of separation, suffering, and loneliness. No? Actually, ang ketong sa Bible, sumisimbolo ito ng kasalanan. Marami tinatamaan ng ketong ng kasalanan. Nagkakaroon ng hiwalayan, sakitan, ng lungkot, ng depression, ng kamatayan. Actually, mas malala pa ang kasalanan sa ketong. Ang ketong hanggang balat, natawag yan, Hansen disease. At pwedeng maapektuhan yung mga nerves mo rito sa katawan hanggang mawalan ka ng pakiramdam. No? At ang nangyayari, hindi mo alam pala, nasugatan ka na, lumalala na pala, ganun ka grabe. Ganun din yung kasalanan na ginagawa tayong manhid.
sa tama, sa pag-ibig, sa nararapat, hanggang sa hindi mo na mamalayan, nasasaktan mo na pala ang mahal mo. Nasasaktan mo na pala ang sarili mo. Meron ba ibang kilala, nasasaktan ang mahal nila dahil sa kasalanan? O hindi ba nang mahal ko minsan, yung mismong sarili na nasasaktan na pala dahil naging banhid na sa kasalanan. Yan ang malalim na kahulugan ng ketong. At ang taong ito, siguro, nakakalimutan na siya. At maaaring mamatay ito na hindi man alam na namatay na. Because he was isolated. At kumisan nangyayari yan. Pero ito yung maganda, nagkaroon siya ng hope, ng pag-asa, nang mabalitaan niya ang patungkol kay Jesus. Kaya lumapit ang ketongan nito sa Panginoon dahil alam niya na kaya siyang mapagaling. Ngunit hindi siya sigurado kung gusto ng Panginoong Yesus na siya ay pagalingin. Bakit? Feeling niya unworthy siya. Feeling niya kung minsan sumpa ang dumating sa kanya, karma. Mga kapatid, huwag kayong maniwala sa karma. Kung minsan may nangyayari sa buhay natin, deserving kung mangyari ito kasi sa mga nagawa ko. Kapatid, dapat tawad na tayo doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating kasalanan, dinala ni Jesus. Kaya kung minsan hindi tayo gumagaling, sinusumpa natin ang ating mga sarili. Kung minsan pag may nangyari sa pamilya natin, siguro kasalanan ko ito, kaya nangyari ito sa pamilya ko. Kasalanan ko ito, kung bakit nangyari sa anak ko. Huwag nating i-interpret na ganoon. Let us just be humble. Amen? Let us just trust God. Pero kung minsan bunga yan ng self-condemnation. But remember, sabi ng ating binasa sa verse 41, move with compassion. Not with anger, not with justice, but mercy, love, compassion. Reach out and touch Him. Madalas si Lord, pag nagpapagaling, nagsasalita lang. He speak the word. Never touch them. But this time, hindi po niya ito. Because He understands the pain and the loneliness He's going through. Alam mo mga kapatid, ngayon parang hindi mo randam si Lord sa nangyayari sa buhay mo. I want to tell you this, nararamdaman ka ng Diyos. Kahit wala kang nararamdaman. Kahit hindi mo siya nakikita ka niya. He feels you. Yan ang sinasabi sa Hebrews chapter 4, verse 15. Siya'y tinukso sa lahat ng paraan. He was tempted in every area of his life. No, pero hindi nagkasala. Dumanas din siya ng lahat ng ating dinanas. Kaya he is a compassionate high priest. Randam ka niya, naiintindihan ka niya. Kaya nga, kailangan lang magbago yung ating pananaw. Ang tanong ko, how do you see Jesus? Paano mo siya tinitingnan? Do you see Him as the one you must convince? You must convince to answer your prayer? Or as one who is ready and willing? Kung minsan meron tayong ganyang kaisipan, kailangan makumbinsi ko ang Diyos. Kailangan mapapaniwala ko ang Diyos para pagalingin niya ako. Mga kapatid, I want to tell you this, Jesus is more than willing. Sabi nga sa John chapter 15, verse 13, wala ng pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay na kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ganun kawiling si Lord. Iaalay niya ang kanyang buhay para sa ating ikabubuti. Minsan nga na itatanong natin, meron akong tanong dyan, kailangan ba nating kumbinsihin ng Diyos para dinggin niya tayo at tugunin ang ating panalangin? Kailangan ba siyang kumbinsihin? Pangalawang tanong ko dyan, ano kaya ang pwede, kung minsan iniisip natin yan, ano kaya pwede kong ipanata? O isakripisyo? O ipangako sa Diyos para dinggin niya ang panalangin ko para ko pagalingin? Kung minsan naglaro sa isip natin yan, ito hindi ko nagagawin. Tama naman, huwag natin gawin ng masama. Pero madalas, anong ating iniisip? Magpamanata ako. Alam mo ba, sa lugar natin, Sister, bakit po kayo nanda 90 days? Pastor, sabi niya, panata ko po ito para pagpalain ng Diyos ang aming pamilya. So, kumisan, hindi na pala pagsamba, panata na lang. Di ba? Ganun po ba, Sister? Sabi ko, sana po yung ating pagpunta ng ating simbang gabi, hindi tayo namamanata, kundi tayo sumasamba sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi mo kailangang mamanata. Bakit? Doon sa krus ng Kalbaryo,
tiniis na lahat ni Jesus. Kinarga niya lahat ng ating kasalanan. Pero kung minsan meron tayong ganyang kaisipan, kailangan ko itong ipanata sa Diyos. Kailangan ko itong isakripisyo. Lord, pagalingin mo lang ako, pagalingin mo lang ang anak ko, gagawin ko ito. May babala sa atin si Haring Solomon sa bahay na lang buksan, sa Ecclesiastes chapter 5. Sabi doon sa inyong pagpasok sa bahay ng Diyos, sa templo ng Diyos, mag-ingat kayo, sabi niya. Huwag padalos-dalos sa pananalita. Sapagkat ang Diyos, nakikita niya lahat. At ayaw niya yung mayabang, sabi niya. At kung mangangako ka, sabi niya, gawin mo. Sapagkat ayaw ng Diyos ang mayabang. In other words, huwag ka nang mangako. Hindi ini-encourage ng Bible na tayo mamanata. Ang ina-encourage tayo'y manampalataya. Magtibala. Amen. So hindi mo ka lang mamanata. Bakit ganyan subong damit? Kasi po, yung anak ko kasi may sakit, bata pa. Ngayon, pinagtahi ko po siya ng damit ni Nazareno. Kasi namamanata po kami para gumaling. Di ba tayo po mga Katoliko na nakagis na natin yan? At dahil meron pa tayong pagkakatoliko kung minsan namamanata tayo. No? Nagsasakripisyo tayo. Hindi mo kailangan gawin yan na tayong mamanata. Madalas, nakakalimutan natin na ang Diyos ay napakabuti at handang tumugon sa ating pangangailangan. Sabi nga po sa Romans chapter 8, verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait. Para sinasabi niya, walang ipagkakait ang Lord sa atin, hindi mo ka lang mamanata. Nag-sacrifice na si Jesus para sa atin. Ano sabi niyan? Sa halip ay binigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng sagana sa atin ang lahat ng bagay? Sabi niyo, lahat ng bagay. So pangako niya, ibibigay niya ng sagana sa atin ang lahat ng bagay. Bakit? Hindi niya pinagmayimot yung kayang anak. Hindi niya pinagmaramot. Hindi niya pinagkait. Binigay ang kanyang pinaka-precious one and only son. Kapatid ko, ibibigay din niya ang iyong kailangan. Amen. Tuwan-tuwa po ako nang maramdaman ko yung kagalingan. Tuwan-tuwa po ako na okay yung aking lungs. Wala akong anumang nakakahawang sakit. Lord, thank you. Tuwan-tuwa po ako na hindi na bumabalik yung nararamdaman ko. No? Minsan nga po, nung 2 years ago, tumaas ang sugar ko, 240. 240 yung sugar ko. Dahil sabi ng doktor, kailangan mong mag-maintenance kahit 10 days lang. Ang inisip ko, pag nag-maintenance ako, baka tuloy-tuloy na. Thank you po, Dok, sabi ko. Pero nag-pray ako. Ano dapat kong gawin? Ano dapat kong gawin? Ayaw kasi mag-maintenance. Minsan kayo, pinsan ko, nagkita kami. Oh, Pastor, sabi niya, kumusta ka na? Itong pala ko dialogue sa kanila. Sabi ko, by the grace of God, I am better than yesterday, today, and forever. Sabi niya, hindi ka pa mag-maintenance? Pag na tayo, magsi-60 na? Ay, sa awa ng Panginoon, sabi ko, hindi pa. Hindi pa. Sana, huwag. Mama ka bang nasinimbengi, dito ka na mo ako. Pero mama ko ako. Pero, tumaas yung sugar ko. Over na sa borderline. And then, tinignan ko kung dapat kong gawin. Ngayon, meron pala mga dahilan. Meron pala type A, type B. Yung type A, hindi na magkagaling, di ba? Yung type B, pwede pang gumaling. Una, kailangan ang iyong batang, ano ba tawag dito? Yung waistline mo, belly button, dapat huwag lalampas ng 40. Puti, 21 lang, ano? And then, bawal ang stress. Stress. Sabi ko, I have Jesus. Ito yung pagkatiwala sa Kanya. May pag-asa ko, sabi niya. Then sabi pa ng doktor, walang alak at walang sigarilyo. Praise God, lumaya na ako dyan. And then sabi niya yung lifestyle, yung diet, yung tamang pagkain, yung rice, yung mga bilog na inihiwa, di ba? No? Buti lang, meron tayong sister, gumagawa siya ng almond bread. Alam mo, sabi kay Pastor Edith, hindi wata kayang mabuhay na walang rice. All rice. Hindi, kaya mo, sabi niya, nag-pray kami. Ayaw ko nga ng rice. Ilang months, hindi ko kumakain ng rice. Pati pandesal, ayaw ko. Kasi yung pandesal, mataas din niya sa sugar. And then,
Pati coffee, ayaw ko na rin ng may sugar at creamer. Black lang, Americano or brewed. Dati cappuccino. Pati cappuccino, ayaw ko na rin kasi yung acid. Di ba? Kaya yun, by the grace of God. So, wow, sabi ko, nang muli kong pa-check yung aking sugar, 118 na lang. Thank God, hindi ako nag-maintenance. Pero muntik na. So, kaya pinipili ko mag-exercise. Ang hirap mag-exercise. Ang exercise ko yun doon sa aming hagdanan, marikibanawa ako. Kumisa pag naka-15 na ako, sakit. Pero pag na-break ko na, pwede lang hanggang 40. Tama na po yun, hindi ko na sila sobrahan. Kasi bawal na, matanda na tayo. Ay, hindi, may edad na tayo. Kailangan yung ating exercise, normal na lang po. So, walang ipagkakait ang Diyos sa atin na mabuting bagay. Mabuti bang gumaling tayo? Mabuti bang hindi ka nangungupahan at mayroon kang sariling bahay? I know God is willing. He is not just able, but He is willing. Kaya niyang gawin yun. Kaya niyang gawin, gumaling ka, lumakas ka. Amen po ba? Paniwalaan mo lang. Huwag nating itanim sa isip natin. Siguro talagang ito na ang palad ko. Sa Bible siguro, sa mga lahat ng disciple, ang mas may personal na pagkakilala kay Jesus ay si John the Beloved. Because he was so close to Jesus. At meron sinabi si John na revelation sa akin. Kasi kung minsan naisip natin, will ba ng Diyos na ako'y maging malusog? Will ba ng Panginoon? Kalooban ba ng Diyos na ako'y gumaling? And then sabi sa 1 John, 3 John, no? 3 John, chapter 1, verse 2. Sabi niya, minamahal. Yung kanyang kaibigan, beloved, sabi niya, minamahal. Aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga bagay, ay mapabuti ka. Ang ganda nun. Sa lahat ng mga bagay, kasama yan, financially, mentally, family, everything. Sa lahat ng mga bagay, tayo mapabuti at magkaroon ng kalusugan. Kung paano nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. So nang makita ko ito, si John, kilala niya si Jesus. At si Jesus willing siya. In other words, gusto ng Panginoon, lumusog ka. Guminhawa tayo. Gumanda ang ating kalagayan kung paano yung ating kaluluwa ay malusog. Amen? So, bisa kasi iniisip natin, tanggapin ko na lang ito. Nang hindi ako makagalaw, last week, noon, ayaw ko, kailangan ko mag-preach. Naulit-ulit, Lord, hindi pwede ito. No? Nararamdaman ko sa katawan, hindi pwede ito. Nagmakaawa sa Panginoon, lumuhod. Taas ang kamay. At ngayon, nandito po ako sa inyong harapan. Amen? Pangatlong preaching ko nito. Dati, nakadalawang preaching pa lang. Pagod na yung throat ko. Ngayon, parang gusto pa. Last Wednesday, dapat ako magpipreach. Pastor Berna, sabi ko, palitan mo muna ako. Baka hindi ko pa kaya hanggang 4. Baka hanggang 2 pa lang ako kayang mag-preach. Yung throat ko, sabi ko. Napakabait ng mga pastor na kasama natin. And then, kagabi, inuubo ulit ako. Gusto sanang tawagin si Pastor Phil. Pero hindi pwede ito, sabi ko. Nag-pray ako, Lord, hindi pwede ito. Kailangan mawala ito. Apisan ako sa along Pastor Carmela, kanya. Imagine, mag-aalaw, nagising pa ako. Mabulan man ako. Hindi pwede ito, sabi ko. Then, nag-pray, Lord, sabi ko, uminom ng tubig, uminom ng vitamin C, no? Then, sabi ng doktor, allergy yan. Naalala ko, meron pa akong anti-allergy. So, ininom ko. Aba, nakatulog ako. At kanina, ayaw kong magising. Sabi Pastor, anong oras na? 5:30 na. Ay, 5:30. 6:30. Ang gabay doon. 6:30 rito. Sa awa ng Panginoon, nandito ako sa inyong harapan. Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi nga sa Matthew chapter 7, verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. At salamat, binigyan ako ng mabuting bagay
na ako'y makapaglingkod sa inyo at maparalan ng Panginoon. Sa aking pagtatapos, tatlong dahilan. Bakit gusto ng Panginoon na ikaw ay gumaling? 3 reasons why He is willing to heal. Number 1, ang ating Panginoon, random niya tayo eh. Ayaw niyang nahihirapan tayo. Kaya nga nahirapan niya siya para sa atin. Naawa siya sa atin, sa ating kalagayan. Naawa siya sa taong ito. Kaya, una, ating ma-realize, ang Diyos hindi sadista. Kung tayong mga magulang, nababagabag ka, nagwo-worry ka, pag yung anak mo may sakit, may problema, palagay niyo si Jesus hindi ganoon. So itong nag-motivate sa akin, Jesus is moved with compassion. Siya'y mahabagin. Sabi nga sa verse 41, nahabag si Jesus. Hindi dahil may faith siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, but because Jesus was moved with compassion. And Jesus is moved with compassion. Kapatid ko, cheer up. Mahal ka ng Panginoon. Kaya nga po, whatever you are facing today, whatever you are facing today, the Lord Jesus is willing and able to bring healing and help to you. Tutulungan niya. Iniisip niya, willing kaya si Jesus? Yes, I am willing, sabi niya. He touched him and be healed. Kaya nga po, ano man ang kailangan kalagayan mo ngayon, Jesus is willing. Jesus is willing. And will you allow Him? Kung minsan gawin na, Lord, come into my life. Although tinanggap mo na siya, Lord, be my healer. Be my strength. Be my peace. Lord, be my helper. Be my deliverer. Ina-acknowledge mo yan. Hindi mo, huwag mo sabihin, alam naman ni God yan. No, you need to confess it. You need to declare what you believe. Lord, you are my healer. And be my healer today, Lord Jesus. Be my healing today. Be my compassionate friend today. And you will experience His miracle. And then pangalawa, ang ating Diyos, pag sinabi niya, nagiging batas. Natatali siya sa kanyang sinabi. Bakit kanya gustong pagalingin? Kasi pinangako niya. Tutuparin niya ang kasulatan. Nakasulat kasi na si Jesus, dadalhin niya, hindi lang ang ating karamdaman, kundi ang ating mga sakit. Di ba, pag may pinangako ka sa asawa mo, sa anak, ay sabi ko na kailangan gawin ko. Ang Diyos nasulat na nasabi na, kailangan gawin niya. Kailangan ma-fulfill. Kaya doon sa Matthew chapter 8, verse 16 and 17, ng gabing yon, dinala kay Jesus ang marami sinasapi ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling lahat. Sabi niyo, lahat? Pinagaling lahat ang may karamdaman. Hindi naman niya kailangan pagalingin lahat. Bakit pinagaling lahat? Verse 17. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Ang sabi kasi ng iba, yung mga hindi naniniwala sa milagro, yun daw Isaiah 53 verse 5, sa spiritual lang. Pero dito kinonfirm, mismong ang Bible nagsalita, hindi lang yun sa kasalanan tumutukoy, pati sa ating mga kahinaan at karamdaman. Amen? Ang sarap malaman yon. Why? Because God honors His word. Pag sinabi niya, nagiging batas. Pag sinabi niya, kanyang gagawin. Kaya panghawakan natin yan. Amen? Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. In other words, that word, that promise, resonates hanggang sa ating panahon. Umaabot yan. Totoo yan. Sabi nga sa Psalm 103 verse 3, the psalmist reminds us that God not only forgives our sins, but heals our diseases. Is in the present tense, heals. In other words, alam na dyan, magkakasakit tayo. And then patuloy niya tayong pinapagaling because we are in the physical body. Kaya, huwag kang masyak kung nagkasakit ka. Ako nga nabigla. Sabi ko, dapat hindi ko nilalagnat once a year. Pag nilagnat ako, sabi ko, may hindi tama sa katawan ko. May hindi tama. Kasi yung lagnat, sinasabi, signal, there is something wrong. Ang ibang mga doktor, ayaw nilang pigilin yung lagnat, inom ka para pigilin ang lagnat. Kasi
ginagamot ka ng lagnat. Ewan ko, tama pa, doktor? Ginagamot ka ng lagnat kung ano bang infection meron ka. So there is something wrong. Ang ating body ay parang doktor din yan. Ano? So sabi niya, He heals all our diseases. And God is committed to fulfill what He promised. Kung ano man ang kanyang pinangako, gagawin niya. Sabi nga sa Jeremiah 1:12, I am ready to perform my word. Sabi niya kay Jeremiah. In other words, pag sinabi ng Diyos, hindi pwedeng hindi niya gawin. Why? Hindi siya tao para magsinungaling. Sabi sa Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie. Pag sinabi niya, pag pinangako niya, ito'y kanyang gagawin. Panghuli, una, He is compassionate, mahabagin. Pangalawa, tutuparin niya ang salita ng Diyos. Panghuli, hindi ka itatakwil ni Jesus. Kamukha nito nakapandidiri ang kanyang kasalanan. Kabisan, iniisip mo, marami na akong kasalanan. Baka hindi na ako pagalingin. Lumapit ka kay Jesus. Hindi ka niya pandidirihan. Pagagalingin ka niya. Ang taong ito, alam niya, bawal lumapit, pero lumapit pa rin. Alam ni Jesus, bawal hawakan, pero hinawakan pa rin niya. Gaano man kalala ang iyong kalagayan, hindi ka tatanggihan ni Jesus. Amen? Pagagalingin ka niya. Now, maaari matanong niyo, Pastor, kung kalooban ng Diyos, Bishop, na ako'y gumaling. Bakit hindi ko gumagaling? Di ba? Bakit hindi ko gumagaling? At totoo naman yung talaga yan. Now, pakinggan niyo ito. Bagamat kalooban ng Diyos na tayo gumaling, talagang merong hindi gagaling. Alam ba si Elisha, a prophet of God, nagpagaling, bumuhay ng patay, pero siya mismo namatay sa sakit. Now, it's a mystery kung bakit hindi gumagaling ang iba. Pero merong nakita sa Bible, meron pala tayong part. Alam ba, na ako yung magkasakit, tinignan ko ano ang akin dapat gawin para gumaling ako. Kung hindi ko tatanggalin ng rice, magiging diabetic ako. Pag tamad ako mag-exercise, talagang hindi ako gagaling. Pag nagpupuyat ako, talagang hindi marirepair yung mga tissue sa katawan ko. So, kuminsan, nandito gagalingan eh. Pero meron tayong part na dapat gawin. Alam ba, sa Isaiah chapter 38, ang sabi ng Lord kay Isaiah, puntahan mo si Hezekiah, sabi mo, ready na ang bahay niya, mamamatay na siya. Nagpunta siya Isaiah. Sabi niya, mamamatay ka na, ready mo ang bahay mo. And then nag-pray si Hezekiah, humarap sa dingding, umiyak, dumalangin, pinaalala sa Diyos yung kanyang mga sakripisyo. And then sabi ni Lord kay Isaiah, balik ka, kausapin mo siya, sabihin mo, hindi siya mamamatay. Dadagdagan mo pa siya ng 15 taon. Now, itong nakita ko, nang ipag-pray siya ni Isaiah, hindi naman agad gumaling si Hezekiah. Pansinin ninyo, sabi sa Isaiah, verse 21, anak, 38:21. Ang sabi riyan. So dito napag-pray na siya eh. And then, pero hindi pa gumagaling. Kaya ang sabi riyan, nung hindi pa gumagaling si Hezekiah, napag-pray na dineclare na yung milagro. Hindi ka ba mamatay? Sabi riyan, sinabi sa kanya ni Isaias na patapalan niya sa kanyang mga katulong ng dinikdik na bunga ng igos ang bukol niya para ano? Para gumaling. So may part ang prophet to declare the healing, to pray. Pero kumisang kumagamit din ng Lord ng natural medicine. Even synthetic medicine. Nang ako'y magpa-doktor, pumunta sa doktor, Bishop, inibin niyo po yan 3 times a day. Kulang lang sabihin niyang, huwag matigas ang ulo. Tayo kumisan kasi, nandiyan po si doktor, di ba? Sabi ng doktor, kanya 7 days siya na. Pagbubuti ng konti ang pakaramdam natin, okay na, kung hindi mo na tinutuloy. So talagang religiously, tinuloy ko yung gamot. Yung binigay sa akin ng doktor. Naging maganda po yung buhay niya. So, gumagamit ang Lord ng doktor. Gumagamit din ng sigat ng medisina. At ito naman, herbal.
Palagay niya, gagaling siya kung sinuway niya yung instruction. Kaya tingnan natin ang ating mga sarili. Actually, meron tayong best doctors na niready ng Panginoon. We have 7 natural doctors. Ayan, si Dr. Exercise. Ang tanong, pag nag-park ka ng malayo, ayaw mo, di ba? Pero thank God, Lord, salamat. Maglalakad ako ng malayo. Minsan takot tayo mag-exercise. Ako talagang hindi madaling mag-exercise, aminin ko po sa inyo. Kahapon, hindi ako nakapag-exercise. Pero po nung Friday, nakapag-exercise ako. Ewan ko lang ngayon, mamaya, kung kaya ko pa. Water. Sabi nga, kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka. Kanina ayaw ko mag-almusal. Sabi na Bishop, sabi niya, kung minsan, ang isip mo, parang okay ka lang, huwag kumain. Pero kailangan na yung katawan. So, nag-almusal ako kanina. Diba? Water, sun, Dr. Sun. Palagi tayo naka-aircon ngayon. Di ba? Maghapon na iba, naka-aircon. Lalo na may mga inverter aircon kayo. 24/7, nakabukas ang inyong aircon sa bahay. You need Dr. Sun. Mr. Sunshine, give me a sun. Alam natin ang sun. And then, fresh air. Wow, libreng oxygen. Maglakad sa dalampasigan, sa bukid. Yan, healthy food. Alam niyo po yan. Yun, laughter. And then yung tulog, sleep. Yan ang mga natural doctors na kailangan natin. Actually, si Paul, sabi niya kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 5, verse 23, sabi niya, Timothy, sabi niya, dahil madalas sumasakit ang tiyan mo, sabi niya, sigmura mo, uminom ka rin ng konting alak. Now, si Timothy siya kasi, pastor yun eh. Meron siyang standard. Hindi nahahawak ng alak. Bisa nga po, nagluluto po ako sa Angeles pa. Bumili po ako ng Hinebra. Mag-aado po ako. Lalagyan ko ng Hinebra. Yung gin. Stainless. Nakita ko ng kapitbahay. Maya, tinabag si Pastor Carmela. Sister Carmela, may problema ba po si Pastor? Bakit po? Nakita ko, bumili siya ng alak. Akala maglalasing ako. Ay, hindi po. Sabi niya, pag si Pastor po nagluluto, minsan nilagyan niya ng alak para masarap at hindi agad nasisira. Ewan ko, nasubukan niyo na ba yun? So, pwede naman po yung red wine. Now, itong si Timothy, mataas ang standard. Kasi nung panahon yun, contaminated yung water nila. Minsan dumadaan lang yan sa mga tubo. At madalas pinagagalayan ng sakit tubig. Di ba? So, ngayon, pag nilagyan na ng alak, nadidisinfect. Kaya may kausap po kami, sabi niya, alam mo, Pastor, sabi niya, ako talaga, alak ako. Bakit? Ay, Kristiyano tayo, huwag tayo iinom. Hindi po, Pastor, maganda po kasi ang alak. Lalo na puro-puro. Kasi ano man pong mikrobyo, ano bang worm sa tiyan mo, namamatay sa alak, sabi niya. So, hindi naman totoo yun, di ba? So, anyway, hindi masama. Alam mo, di ba, yung rice, maganda ang rice. Pero pag sumobra ka, yung sugar mo, di ba? Ganun, hindi ko dialogue yun eh. Nang bata pa ako, hindi ko dialogue yung mga maalat, yung rice. No? Ngayon, pag tumatanda ka pala, nagiging dialogue mo na yan, no? Yung sobrang rice. So, yung sobra, lahat ng sobra masama. Dito, pinapainom siya ng alak. Para anumang mikrobyo meron yung tubig, at saka anumang nasa tiyan niya, ay umaayos siya. Bakit din na lang dilehas ni Paul? Oh, Timothy, magaling ka na in Jesus' name. Anumang nasa tiyan mo, magaling ka na. Hindi ginawa yun. Pinapakita, yes, there is miracle, God is willing, but we have a part to play. Meron tayong gagawin sa ating katawan. Kamukha ng 7 doctors natin na ating pong binanggit. Amen? Kaya nga po, napaka-importante, napaka-halaga kung paano tinitingnan si Jesus Christ. Yes, alam natin kaya niya lahat. Pero naniniwala ka ba? Naniniwala kung hindi lang niya kaya lahat. Gusto rin niya na tayo ay gumaling. Gusto rin niya na tayo lumakas. Mamaya po, lahat ng gusto ng prayer, maiwan po. Pag-pray namin kayo. And today, as I preach, as I share the word, I know, kanina may nag-testimony,
Bishop, habang nagpipray tayo, nagwo-worship tayo kanina, sabi niya, yung masakit ko dito, hindi ko mataas ang kamay ko, pinagaling na ako ni Lord, sabi niya. So maybe right now, you are experiencing healing. Experiencing healing. Amen. Ay yung gusto mong prayer, nandiyan si Pastor Phil, si Kuya Wong, nandiyan po yung mga leader, we will pray for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa ating pagtatapos, ang hadlang madalas sa kagalingan sa bilang natin, pride. Itong tao ito, kinalimutan niya ang sasabihin ng iba. Lumuhod, nagmakaawa. There are times in our lives that we need to cry out to God. Hindi naman siya bingi eh. Like Bartimaeus, he cried out, Jesus, Son of David. Like that woman bleeding for 12 months, nakipagsiksikan. Mahawakan ko lang yung kamay ni Jesus. Like this person, the leper, the leprous man, hindi nahiya dahil siya lumuhod at nagmakaawa. Beg Jesus at siya'y tumanggap ng milagro. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, if you are willing, yes, Jesus is willing. And that statement suggests that nothing is impossible with Jesus. Lahat ng bagay kanyang pwedeng magawa basta gusto niya. And one thing is sure today, ating nakita, God is willing. Pero dito may pangarap ka na magkaroon ng sariling bahay na hindi palagi nangungupahan. Hindi niya ipagkakait anumang mabuting bagay. Claim it. Believe it. Isang araw magkakaroon ka ng sariling mong bahay, ng sasakyan, ng sariling mong negosyo. Walang ipagkakait ng anumang mabuting bagay ang Diyos sa atin. Isang araw, lalakas ka na, gagaling. Wala nang karamdaman. Isang araw, makita mo, wala ka na palang utang, payapa ka. Because God is willing. He is compassionate, merciful God. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa oras po ito. I pray, makita namin that you are more than willing. Kagaya ng aming binasa, you are excited. Sabi mo, yes, I am willing, be healed. And today, I declare that word you have declared to that leprous man. Lord, you are willing, and let your people be healed, be delivered in Jesus' name. Hallelujah. Tayo po lahat ito ba yun, Jesus? Yes, Lord. And now, let the weak say, I am strong. I-declare mo yan. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Sing that chorus now. Hallelujah. Yes. Jesus, claim your healing. Receive your miracle today. In Jesus' name. Hallelujah. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.
Yes, let the weak say, I am strong. Let the sick say, I am healed. And Father, we thank you that we are healed today. We receive your miracle. Salamat po ng marami. Higit sa lahat, sa kapatawaran, sa biyaya mo na aming tinanggap. Hallelujah. Sige po, sa ating hindi pa tumatanggap kay Jesus, sumunod ka sa prayer nito. Sabihin mo, Lord Jesus, I believe in you. I open my heart to you. Jesus, I receive you into my life as my Lord and my Savior. Jesus, be my deliverer, be my healing, be my joy. Lord Jesus, thank you for saving me. Jesus, my Lord and my King. Hallelujah. Amang Diyos, maging sa aming pansamantalang pag-iwalay, pinapahayag ko ang iyong bendisyon sa iyong mga anak. Ang iyong pag-iingat saan man sila mapunta, iingatan mo't gagabayan. Ilalayo sa namang gawa ng kaaway sa mga masamang tao. Huwag silang mapasukan ng mga magnanakaw. Sa kanilang pagdadrive, pagbibiyahe, maging malinis sa kalandaraanan. Huwag silang magkasakit ng maluha. Binabawalan ko, O Diyos, sa namang sumpa na makapasok sa buhay nila. At dalayan ko po, Amang Banal, patuloy po ang iyong kabanalan, ang iyong presensya, ang iyong katuwiran, ang iyong kapayapaan at kagalakan, ang manahan sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, pinagpala na po ang bawat tubig namin iinumin. Ang bawat tinapay, pagkain na aming kakainin. Pinagpala na po ang bawat sambahayan. And we declare that this week, Lord God, will be one of the best weeks of our lives. We thank you in Jesus' name.